Magandang araw mga kababayan, ito naman ang yung vlogger, ang I Love You Vlogs. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung isang FB post ni Miss Elorine sa kanyang Facebook account. So meron din mga katanungan ang netizen kung nasaan na daw po si Salve at bakit pa daw po hindi ito nadideport. So ang masasabi ko lamang po, hindi po natin alam kung nasaan si Salve dahil mismo si Miss Elorine ay hindi po na alam kung nasaan ito. Alam naman po natin noong Valentine's Day, February 14, sa Canada, February 13, nagkaroon po ng hearing, hindi po natuloy dahil wala pong sumipot na Salve at Brighton. So, wala po. Wala pong hearing na nangyari, wala pong Salve na dumating, wala pong Brighton na dumating. So, tayo po ay naghihintay kung ano yung magiging update kasi po hindi po natin alam kung nasaan po si Salve. May mga katanungan po kung nag-uusap po si Brighton at saka si Miss Elorine at kung nakapag-usap na rin si Salve at saka si Brighton. Sa side po ni Miss Elorine, meron po silang no contact agreement dun sa dalawa. Hindi po niya pwedeng kausapin ng direkta si Brighton o kaya si Salve. So never pa po sila nag-usap after po siya ma-charge ng assault. Sa kinaroroonan po ni Maria Salvacion Masayon, ang kalagayan niya po ngayon is TNT at saka NPA. Ang TNT po ay yung tago ng tago at naging NPA na po siya. Ang NPA po is no permanent address. So hindi po alam kung nasaan po si Maria Salvacion Masayon. At alam po natin no February 14 na si Salvi po ay nag-post po noong Valentine's Day. Nag-public po siya ng account ng Facebook at Instagram account at sinabi niya sa kanyang account, "Love conquers all. Happy Valentine's Day, Big Boss Brighton." So hindi po natin alam kung ano po yung ibig niya pong iparating. Nagpapapansin po ba siya? Nangaasar po ba siya? O sadyang gusto niya lang mag-public account nung araw na yun? So meron din po tayong naging vlog kahapon, yung pong vlog number 49, The Truth Behind the Lies. May nag-request po na ipakita daw po yung conversation messages ni Salve at ni Brighton. So ito po yun. "Anything for you, Salve. Love you. Seriously, I'm going to go soon. Are you okay? Love you more than anything, Salve." So ayan po yung conversation po nila. And then meron pa pong love note na nakita si Miss Elorine sa scratch paper po. "Always here loving you no matter what, Salve. Only you and me knows our story. Even everyone don't believe us. We have each of everyone's back. Love you, Salve." Ito po ay dated noong December 20, 2019. So kung makikita niyo po, si Salve po talagang nag-exchange po sila ng messages ni Brighton. Na-vlog ko na rin po minsan na noong December 23, nag-message si Miss Ellery na sabihin lang na kailangan lang mag-move on. Ang sagot po ni Mr. Brighton, "I can't." So ito po yung message pong iyon. "Just tell me to move on and don't look back," sabi po ni Miss Elorine noong December 23, 12:55 AM. Then sabi po ni Mr. Brighton, "I can't." So kung titingnan po nyo, December 20 po naggawa ng sulat si Salve, and then si Mr. Brighton, hindi pa daw niya kaya mag-move on na wala si Miss Ellery noong December 23. So yun po, ano po masasabi nyo? Ito naman po yung isang post ni Salve na mayroon pong caption dito "Ang kulit ni Bri." So ito po yung parang snow angel, gumagawa po siya ng snow angel po sa shot na po na yan. So asar po, pang-asar po talaga yung ginawa niyang pagpapublic, pero meron po naidulot na hindi maganda sa kanya yung ginawa niya. Dahil po sa pagsasapubliko ni Maria Salvacion Masayon ng kanyang account, nagalit po si Miss Elorine Lam dahil nga po para po nang-asar po nung Valentine's Day. Hindi nga po sila sumipot tapos magpa-public account, babate. So ang nangyari po, si Miss Elorine po hindi po napigilan ng damdamin. Alam naman po natin kahit po nung panahon ni Sir Rafi, hindi po piling-pili po yung mga salita niya. Pero ang nangyari nitong Valentine's Day, talaga pong sumiklab yung galit niya dahil sa ginawa ni Maria Salvacion Masayon. So isa po sa pinost niya, ito po.
Pinagsasabi mo, pinalayas ka na ikaw lang. Naka-jacuzzi ka pa nga sa hotel, di ba? Sabi mo, sa sasakyan kayo natutulog, pero pagtingin ni Mrs. sa transaction, big time hotel ka pa nakastay. Sukdulan ka pa na mukha mo, day. Talagang pinanindigan mo mga kasinungalingan mo. Kung di ka malandi, sabi mo noon pa may gusto ni lalaki sa'yo, pinigilan mo lahat. Eh di ba umuwi ka na sa bansa mo? Natakot ka ba talaga? Eh bakit bumalik ka pa? Eh kaibigan mo naman si Mrs. Bakit di ka nagsabi na nilalandi ka na? Natakot ka? Eh bakit nagpa-blank ka? Pasensya sa term, kaso yun naman ang totoo. Kahoy daw yung bahay kaya di totoo na nag-blank sa bahay. Kasi maingay. Sa kubo ka ba pinatira? Ay sa bagay baka kasi ang wild nyo nung lalaki. Buti na lang talaga na record ni Mrs. yung pag-amin mo at pagdetalye. Yari ka na naman ngayon. Balita nga din, di ka nagpalit ng sobre kama after mag-blank. Tapos, pinatulog mo dun yung bata. Kakadiri ka talaga. Sukdulan ka na sa katrayduran, pati sa kababuyan sukdulan din. Talagang bingo na. Alam ba to ng pamilya at friendships mo? Sana noon pa lang sinabi mo na parang kusang binigay sa'yo si panganay. Ang kaso nga lang kasi ang tanong, kung di mo ginayuma, sasama ba sa'yo? Sabihin na natin di mo ginayuma, kung di mo tinakot na pakamatay ka, sasama ba sa'yo? Kaya pala di ka naliligo araw-araw kasi yung panty mo may fungus na pinagbanlawan ang pinainom mo. Ang dugyot mo, girl. O nilaglag ka na ng mga tao kasi sinungaling ka. So, ang opinion ko po dito, hindi po siya nagbanggit ng pangalan, pero ang opinion ko po, syempre si Maria Salvacion Masayo nang tinutukoy niya po rito. Sabi po, sabi daw kay Mrs. na nasa sakyan sila natutulog, pero pag check ni Miss Elorine, sa big time hotel sila nakastay. Alam po natin si Brighton at saka si Miss Elorine mag-asawa po silang legal. So yung mga finances po nila, 5 years po sila nagsasama, more or less po, alam po ni Miss Elorine kung paano titingnan yung mga transaction, bank transaction po ni Brighton. So syempre, kung ang bank transaction ni Brighton nasa hotel, most likely po nasa hotel. Tsaka isipin po natin, noong pong pinuntahan ni Miss Elorine si Salve, nung nag-charge po na assault si Salve or si Brighton, nasa hotel po si Salve. Naka-jacuzzi pa. Okay? Tapos po, ang sabi pa po ni Miss Elorine, pinigilan daw ni Salve na may love siguro ang ibig niya po sabihin dito. Pero ang dating po kasi parang si lalaki po yung nagpupumilit, siya po yung parang habol na habol kay Salve. So ang tanong po dyan natakot ba talaga itong si Salve? Samantala alam po natin noong November 19 hanggang December 5, umuwi po siya ng Samar. Ngayon, doon po sa pag-uwi po niya yun, doon po nagkaroon ng text messages na talagang nagligawan and then sinagot naman ni Salve. So kung totoong kaibigan po si Salve, dati na po natin nababanggit, 10 years na po kaibigan si Miss Elorine, dapat ay sinabi niya po kay Miss Elorine na ito palang asawa ni Miss Elorine ay nagkakagusto sa kanya. I-fix mo na marriage. Ang nangyari po, bumalik po siya ng Canada at doon sa pagbalik po niya yun, 1 week na po pala sila ni Brighton. Meron pa pong isang sinabi si Miss Elorine, kahoy daw yung bahay. So, pinapabulaanan o sinasabi pong hindi totoo yung may nangyari po sa loob ng bahay habang sila ay natutulog sa kabilang kwarto. So, pag-usapan po natin yan mamaya. Kaya lang po nabanggit po pala dito na na-record ni Miss Elorine at na-detalye niya pa po yung nangyari. So, tingnan po natin kung anong mangyayari sa sitwasyon na ganito. Tapos po, nabanggit din po ni Miss Elorine, after nilang magdo, hindi po pinalitan yung bedsheet. So, anong nangyari po, dun po natulog yung bata. So, imagine niyo na lang po yun. Ayoko na po magkomento kasi kadugyutan po talaga yung nangyari. Ang tanong, alam ba to ng mga pamilya at friendships mo?
Kasi pinagtatanggol po ni Mary Rose Masayon si ate niya, si Salve, na hindi po daw totoo ang di daw po natin alam ang real story. So gaano po nagsasabi ng totoo si Salve sa pamilya niya. Okay? Tapos ito pa po isa. Sana noon pa lang sinabi mo na parang kusang binili sa'yo si panganay. Panganay po ay si Mr. Brighton. Ganun po yung tawag ni Salve kay Brighton pagpatungkol kay Miss Elorine. Panganay mo. Hindi po sinasabing Mr. mo, asawa mo. Ang tawag niya po, si panganay mo. Okay? So, ang dating po dito, kung ginayuma or nanakot. Kasi alam po natin na si Miss Elorine at si Brighton Love ang employer po ni Salve. Tama po, hindi po pwede iwanan si Salve alone at that time kasi sabihin na po natin na bigla din siya sa sitwasyon, nag-aalala din po si Brighton and mas likely po nag-aalala din naman po si Miss Elorine sa sitwasyon na yon kasi kung ano man po mangyari kay Salve, cargo po nila. Ang problema lang po kasi bago po umuwi ng Pilipinas si Miss Elorine, tinanong niya po kung ano po yung plano. Ibig pong sabihin, kung napipilitan, kung hindi, kung parang natatakot lang, pumunta po dun si Miss Elorine. At meron nga pong pagtawag ng service victim Agad-agad po siya nakatawag ng service victim, si Salveno na Patulfo. So ibig pong sabihin, meron po siyang kakayanan na ipagtanggol o iligtas ang kanyang sarili. Pero dahil gusto niyang sumama kay Brighton, hindi naman po kasi niya iniisip na magpapatulfo. So siguro po nasa isip po nila talagang dahil mabait si Miss Elorine, mapapatawa silang dalawa at magsasama silang dalawa ni Brighton. Ngayon, kung hindi naman po tinakot, ginayuman na lang. So marami din po sabi-sabi na ginayuman ni Salvacion kasi nga po alam naman po natin na si Salvacion matagal na nagtrabaho sa Saudi. So sanay po yan na malayo sa pamilya. Bakit po sinabi po ni Miss Elorine dun kay Sir Raffy Tulfo na pinauwi niya si Salve kasi iniiwas niya na magkaroon ng depression kasi nga nakikita daw niya si Salve na parang nadidepress. Ngayon pinauwi niya nga po ng birthday. So dun po mag-iisip kayo, bakit nakitaan ni Miss Elorine na parang sinyalis ng depression si Salve kung sanay naman po itong malayo sa pamilya. So ang iniisip po ng iba, yun nga po, may mga vlog din pong iba, nag-refill daw po ng gayuma itong si Salve o kaya po nagpa-miss. Dahil kung titingnan nyo po, nung umuwi po siya, doon po siya na-miss ni Brighton ng 1 week. Talagang masidihid po yung pagme-message ni Brighton. And then 1 week before going back to Canada, sinagot po ni Salve si Brighton. So sabi nga ni Miss Elorine, naging official boyfriend and girlfriend sila 1 week before going back to Canada. So kung December 19 po yun. Kung December 5 po ang uwi, so most likely mga November 30 sila na po. Okay? So ang sabi dito ni Miss Elorine, kaya pala di ka naliligo araw-araw kasi yung panty mo may fungus na pinagbanlawan ang pinainom mo, ang dugyot mo girl. So kayo na po bahalang mag-komento o mag-imagine kung paano po yun. So sabi po ni Miss Elorine, nilaglag na daw siya ng mga kaibigan niya kasi nga nakaka-receive na siya ng mga convo messages po. So ang tanong po, nasaan po ba talaga si Salve? Noong po bang pinalaya siya ni Miss Elorine, mag-isa lamang po ba siya? So marami pong parang nagiging question po kasi po ang nangyayari, napapasahan na po si Miss Elorine ng mga convo messages po ng mga pinagsabihan ni Maria Salvacion Masayon na mga kasinungalingan niya. Una pong tanong, mag-isa po ba talaga si Salve doon sa Canada na pinalaya siya ni Miss Elorine at hindi sila totoong nag-live-in? So makikita niyo po dito yung message na ito, galing po ito kay Mary Rose, ka-message niya po si Brighton. I am so worried. Anything. Sabi po ni Brighton, she turned off her internet connection, avoiding negative messages. Sabi po ni Mary Rose, please take good care of her and don't leave her alone. And please update me in behalf of my family. Thank you. Then, to lessen our worry.
So alam po ng pamilya Masayon na si Salve ay kasama ni Brighton. At sinasabihan pa po nila na i-take care yung kapatid. Normal po yon bilang kapatid na wag na nag-aalala si Mary Rose. Kaya lang po ang problema, ang mali po yung pagtotolerate po dun sa kapatid na gumawa ng mali. Kung masusundan niyo po yung mga vlogs natin, sinabi po ni Mary Rose na wala pong kasalanan yung kapatid niya, biktima lamang po yung kapatid niya. So doon lamang po pinagtatanggol niya po yung kapatid niya dun sa nangyari. Pero depende po yon kung ano po yung sinabi ni Maria Salvacion Masayon sa kapatid. Bakit kailangan siyang ipagtanggol ni Mary Rose na para bang wala siyang ginawang mali? Pati nga po si Idol Raffy Tulfo ang sabi ididemanda daw po kaya wag na makisawsaw pa. So pero hanggang ngayon po hindi pa po nila dinidemanda. And then, meron pong isa nag-post sa FB wall ni Miss Elring. Huwag magsabi ng pangalan kung sino ito, kilala nyo, sino yan, December 17, 2019. Yan ba mukhang kawawa at nabaliktad na storya? Ang layo ng tingin, pinag-iisipan paano pagtatagpiin ang mga storya para maniwala sa kanya. Hindi naman siguro selfie yan at nakatalikod. Sino nagpicture sa kanya dyan? Girl, lumantad ka na para yung mga sumusuporta sa'yo at di ka ginajudge mahusgahan ka na. Walang pangalan pero ito si Maria Salvacion Masayon. So mapapansin po hindi po siya kawawa, no? Meron po siyang photographer at back view na lang po siya. So hindi po siya kawawa, hindi po siya nag-iisa. At ito naman po yung picture na nakapost din, yung jacuzzi. Ganito ba itsura ng jacuzzi? Oops, walang comment, na-share ko lang picture. Baka akala nyo kasi bathtub sa loob ng room. Bongga ka, day. Bongga ka, inday. Ayaw sa cheap. O yan po yung jacuzzi na nasa picture. So pang big time hotel po talaga. Ito po ba yung jacuzzi na sinasabi ni Miss Elring sa FB post niya? So sino pa po ang kasama? Ang kasama ni Maria Salvacion Masayon sa kanyang relasyon, kumukuha siya ng parang strength kay Brighton. Siyempre hanggat di siya iniiwan, si Brighton ang tagapagtanggol niya. Pero bukod po doon kay Brighton, hindi niya po inakausap ang pamilya niya. Sabi ni Mary Rose Masayon kay Miss Elorino, nagpatufo ito. So kanino po siya kumukuha ng strength bukod kay Brighton? Siyempre po doon sa kanyang mga kaibigan na umiintindi sa kanya, na alam ang relasyon nila ni Brighton pero tinotolerate siya. So sino tong mga to na naging besh-besh niya? At yung pong isa, nabanggit niya po yung pangalan kay Sir Raffy Tulfo na sinabihan si Miss Ellery na refrain from telling twisted story. Yan po si Biahas. At ito naman po yung isang picture na naka-short siya na maiksi sa bahay. So, i-explain po natin paano nangyari po yan malamig sa Canada. Nung ginawa ko po yung vlog na The Truth Behind the Lies, ni-review ko po ulit yung episode ni Miss Ellery noong January 2 kay Sir Raffy Idol Tulfo. So meron po mga doon, may mga questions po na parang tutugma doon sa mga pinost ni Miss Ellery Lam. So parang meron pong depensa si Salve, si mga friends niya, na hindi totoo o walang katotohanan yung sinabi ni Miss Ellery kay Sir Idol Raffy Tulfo. So ano yung mga napansin po natin sa episode na yon? Number 1 po na pwedeng pabulaanan dun sa inere kay Sir Idol Raffy Tulfo. Sinabi po ni Miss Ellery na si Salve daw po kung ay manipis at maiksi ang short, kaya napapatingin po sa likuran si Mr. Brighton. Ngayon si Mr. Brighton po binawal niya, pero si Salve hindi po niya pinagsabihan dahil inaalala niya po na baka daw po
mailang si Salvacion kapag binawal niya. So napagsabihan pa nga po siya ni Sir Idol Raffy Tulfo na siya ang amo. Pero since hindi naman po kasi amo at saka nani ang turingan po nilang dalawang kapatid, as in sister, nahiya po si Miss Elorine na sitahin po si Maria Salvacion Masayod tungkol po sa pananamit niya. Pero nakita nyo naman po dun sa picture, habang nag-aalaga siya or nakikipagdaro siya dun sa inaalagaan niya, naka-short po siya ng maikse, as in maikse. Tingnan nyo na lang po yung post ko, ano po yung posisyon ng legs niya. So may katotohanan po yung sinabi ni Miss Elorine na nagsusuot po ito ng maliit na short. Paano po kung idedepensa naman po na malamig sa Canada na puro panjama lagi ang suot o kaya pantalon kasi malamig ang klima? So ito naman po yung aking niresearch tungkol po sa season ng Canada. May 4 na season po ang Canada. Ito po ang winter, spring, summer, and fall. Ang spring po nagsisimula ng March 1 to May 31. Dumating po si Salve sa Canada noong July 13 at ang klima po noon ay summer season, June 1 to August 31. Pag naman po autumn o taglagas, ang date po ay September 1 to November 30 at kapag po winter, December 1 to February 28. So nung dumating si Salve noong July 13 sa Canada, nasa season po siya ng summer going to autumn. So ibig po sabihin, may possibility po talaga na naka-short siya. Ngayon, yung pong pagsusot ng panjama, malalamig na kasuotan, nag-i-start po yan ng December 1 to February 28, yung malamig na klima or yung snowy season po ng Canada. Kasi yung pong taglagas, September 1 to November 30. So talagang pwede pong naka-short pa rin po dyan. So hindi naman po buong season ng Canada nakapanjama or nakapantalon kasi 4 po ang season niya. Spring, summer, winter, fall. Okay po. Ang pangalawa po na aking napansin na pwede ding pabulaanan yung bahay. Kasi po sabi po ni Miss Elorine sa kanyang post, sa kubo ka ba pinatira? So syempre ang kubo, bahay sa Pilipinas po yun. Kasi hindi naman po nag-snow sa Pilipinas, lalo na yung sa Wali. So pwede sa Pilipinas yun. Pero sa bansang Canada, ang research ko po, what materials are Canada houses made of? So ang sabi po dito, mostly wooden frames with brick, stone, vinyl, wood or some other type of durable sidings. Canada homes are constructed to be warm and dry in winter. Ano pong sabi? Tama po, gawa po sa kahoy ang mostly na bahay. Ito po ay suited for winter season. Pero yung pong pabulaanan na wala po nangyari sa kanila kasi dahil kahoy maririnig kung ano man yung ginagawa. Kapag po naging ganun ng reasoning, ibig sabihin nung ginagawa yung baby po ni Brighton tsaka ni Miss Elorine, naririnig po ng kasama po nila sa bahay. Alam naman po natin, noong time na yun, ang kasama po nila sa bahay, yung father-in-law po ni Miss Elorine. Hindi lang naman po silang dalawang mag-asawa nasa bahay. At saka alam naman po natin, kapag ganun po ang sitwasyon, hindi po kailangan ng kahoy na bahay, batong bahay, sawaling bahay. Talagang kahit ano pong mangyari, makakagawa po ng paraan kapag gustong gawin ng ganong bagay, yung illicit adulterous act po. So, mahirap pong i-deny po yan kasi kahit saan po, yung nga pong iba, kahit sakyan, ginagawa po yan eh. So, hindi po natin pwedeng sabihin wala pong nangyari. Okay, pangatlo po, yung pong i-deny na hindi sila magkasama, magka-live-in. Na-vlog ko na po yun previously. May possibility po talaga na magkasama po sila. 3 linggo po sila magkasama. At na-vlog ko na rin po yan. Nung po tumawag si Salve ng service victim, kinuha po siya sa bahay mismo nila Brighton at nila Elorine. Tsaka, hindi po mag-isa si Salve kasi nga po, hindi naman po siya pinabayaan ni Brighton. Pinupuntahan po ni Mr. Brighton sila Elorine, yung kanilang mag-ina, pero babalik din po siya kay Salve kasi nga po ang inaalala po nitong si Brighton mag-isa po si Salve. So noong time po na
December 20, December 23, nagkakaroon po ng agam-agam si Brighton kung anong gagawin niya. Kumbaga ayaw niya pang iwanan si Miss Ellering, hindi rin naman niya maiwanan si Salve. Pero ang totoo po, magkasama po sila simula po nung umalis sila sa bahay, nung pinalis po sila ni Miss Ellering. So mga kababayan, hanggang doon muna ang ating vlog. Ang last na masasabi ko lang po sa mga friendships, sa families, siguraduhin lang po natin na nagsasabi po ng totoo ang ating kamag-anakan bago po tayo mag-react kasi po baka balang araw tayo rin po yung mapahamak dahil po sa kasinungalingan na ginawa ng ating kamag-anakan. Ngayon, kung alam po ninyo ang totoo at alam po ninyong masama o mali ang kanyang ginawa, maaaring itama po ito kaagad-agad. Huwag po natin ito ito-tolerate kasi po, sabi nga po ang bad karma hindi lang naman po sa taong gumawa, kundi dadalhin din po yan hanggang sa pinaka supling, kung saan man supling ito magaganap. So, yun lamang po mga kababayan. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-like lamang po. And huwag pong kalimutan mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Salamat! If you like my video, it will be nice to click the like sign and subscribe to the channel. For more videos, click the notification bell. Thank you!